Baby Libra, what happened? Kaagad na tanong ni G nang marinig ang pagtahol ng alagang aso sa likuran ng inuupuan niyang bangko sa parke. Nakasabit ang tali nito sa sandalan ng upuan habang may kausap siya sa cellphone. Pero kaagad niyang pinatay ang tawag nang marinig ang boses ng aso niya. Oh my God! What did you do to my baby? Eksaheradong bulalas niya nang makitang nakakubabaw rito ang isa pang aso. Huli na para pigilan niya ito. Nakuha na ng aso ang bataan ng aso niya at ngayon ay magkadikit na ang dalawa. Umikot si G sa likuran ng bangko at nilapitan ng dalawa. Tumigil na rin sa pag-iyak ang aso niya. Ang lawak ng parke, bakit hindi ka naman humanap ng ibang lalandiin? Bakit ang bibi ko pa? Bata pa to eh. Sermon niya sa isa pang aso na walang kamuwang-muwang na nakatingin sa kanya. Parang nakangiti pa ito habang nakalawit ang dila. Nangihina siyang umupo sa tapat ng dalawang aso. Halos maiyak na siya sa sinapit ng alaga niya. Ilang taon niya itong inalagaan simula pagka-baby at kahit saan siya pumunta ay kasama niya ang alaga. Pero ngayon, walang hirap na nakuha ng isang estranghero ang bataan nito. Hindi man lang nanligaw ang asong to. Shoot agad. Ang bata-bata mo pa para maranasan to, Baby Libra. Paano na ang kinabukasan mo kung magiging batang ina ka? Kaya ka bang panagutan ng lalaking yan kapag nabuntis ka? May trabaho ba siya at masusustantuhan ba niya ang pangangailangan ng magiging mga anak niyo? Kung palamunin lang din siya, anong ipapakain niya sa'yo? My God, ang bata ko pa para maging lola. Overacting niyang sabi. Bata, kinakausap mo ba ang dalawang aso? Hindi yan sasagot sa'yo. Sabi ng isang boses mula sa likuran ni G. Nagpanting ang tenga niya. Mainit na ang ulo niya dahil nakuha ang bataan ni Baby Libra. Pero mas uminit ang ulo niya dahil tinawag siyang bata ng lalaking nasa likuran niya. Minamaliit yata nito ang height niyang 5 talampakan at 2 pulgada. Tumayo siya para harapin ang lalaki. Sinong batang Napatigil sa pagsasalita si G nang humarap siya sa lalaki. Dibdib nito ang sumalubong sa kanya kaya bahagya siyang napaatras at nawala ng balanse. Pero maaga pang lalaki at nahawakan nito ang likod ng kanyang ulo. Mataas ang lalaki at kailangan pa niyang tumingala para makita ang mukha nito. Gwapo ito at nakakahawa ang magandang ngiti ng mapupulang labi. Ang sarap sanang makipagnitian dito, kaya lang tinawag siya nitong bata. Insulto yun para sa cute na tulad niya. Mag-iingat ka bata. Nasaan ba mga magulang mo at mag-isa ka rito? Paano kapag nawala ka rito sa parke? Kaya mo bang bumalik sa bahay mo nang ikaw lang mag-isa? Nainsulto na naman si G. Malakas niyang tinapik ang braso ng lalaki at bahagya pa niya itong itinulak para magkaroon sila ng sapat na distansya. Nakakailang ang laki nito na pwede nang sakupin ang buong katawan niya gamit lamang ang isang braso. Paano pa kaya kapag nakulong na siya sa mga bisig nito? Baka buong pagkatao niya ay masakop na nito. G, umayos ka. Tinawag ang bata ng lalaking yan. Bawal kang humanga sa kanya. Nainsulto ang cute mong height. Saway niya sa sarili. Nang makawala sa hawak ng lalaki, namaywang si G sa harapan nito. Matapang niyang sinalubong ang tingin nito kahit gustong maumid ng dila niya sa taglay nitong karisma. Kailangan niya lang ipakita rito na hindi siya kayang maliitin ng kahit sino. Hoy, higanteng kapre, sino tinatawag mong bata ha? Hindi porket malaki ka ay mamaliitin mo na ako. Matangkad ka lang kaya maliit ang tingin mo sa akin. Isa pa, hindi ako bata. 28 na ako at kaya ko nang buhayin ng sarili ko. Bata pa lang nagtatrabaho na ako, kaya hindi ako tumangkad katulad mo. Siguro pabigat ka sa mga magulang mo kaya lumaki kang ganyan. Ang kapal ng mukha mong maliitin ako, pero umaasa lang naman sa mga magulang. Pabigat na bakulaw. Teka lang miss, ang dami mo nang sinabi. Hindi ko naman kasalanan na lumaki ako ng ganito at nagmukha kang duwende sa tangkad ko. Mukha ka kasing 6 years old sa height mo. Tumawa pa ito ng mapang-asar. Hindi naman nabigo ang lalaki dahil naasar talaga si G. Lahat yata ng dugo niya ay napunta sa ulo at gustong sumabog ng galit niya. Pero hindi natuloy ang pagsabog noon dahil tumahol ang asong kumuha sa bataan ng aso niya. Tumingin ang lalaki sa dalawang aso na may sariling moment. Samson! Bulalas ng lalaki. Nakita ni G kung paano rumihistro ang tawa sa mukha nito. Pero kaagad ding napalitan ng gulat at namudla. Samson, what did you do? You can't do that yet. You're too young to be a father. Sabi nito na tila pinapagalitan ng aso. Umangat ang isang kilay ni G habang nakatingin sa lalaki.
Nangangalay na ang batok niya sa pagtingin dito kaya pumatong siya sa bangko para magpantay sila ng lalaki. Humalukip-kip siya at naniningkit ang mga mata. So ikaw palang ama ng asong yan? Bumalik ang tingin ng lalaki sa kanya. Napansin niya ang pigil nitong pagtawa nang makitang nakatayo na siya sa ibabaw ng upuan. Yes. Samson is my 3-year-old boy. A rescue dog Aspin. Why? Ikaw ba ang ina ng asong yan? Turo nito sa baby libra ni G. Oo, ako nga. Parehong breed ng mga aso natin. At pareho rin silang rescue dog. Kaya kailangan panagutan ng anak mo ang anak ko. Hindi ako papayag na hindi sila ikasal. Maraming hirap ng pinagdaanan ng anak ko simula pagka-baby. At hindi ko hahayaan na maghirap ulit siya kapag nagbunga ang pagtatalik nila ng aso mo. Ayoko maging single mamang anak ko. Teka lang, miss. Hindi kasalanan ng anak ko nangyari. Pabaya kang ina dahil hindi mo nilagyan ng underwear ang anak mo bago lumabas ng bahay. Lalaki ang anak ko at normal sa kanya na maakit sa anak mong walang underwear. Aba, at kasalanan ko pa pala ngayon ha? Malibog ang anak mo, kaya pinagsamantalahan niya ang anak ko. Ikaw ang may kasalanan dahil hindi mo siya pinalaking gentleman. Dapat pinatanggal mo na lang ang betlog niya para hindi siya nakadisgrasya. Sigaw niya sa lalaki. Nainsulto na nito ang height niya, hindi na siya papayag na mainsulto rin nito ang pagiging magulang niya kay Bibi Libra. Miss, sumasobra ka na. Mabuti akong ama at hindi ko tinotolerate ang pagkakamali ng anak ko. Pero may kasalanan ka rin. Bakit hinayaan mo magdikit silang dalawa? Pwede mo naman silang pigilan sa gagawin nila, pero hindi mo ginawa. Pabaya ka ring ina sa anak mo. Hindi nagpapatalo nitong sabi. Pinagtitinginan na rin sila ng mga tao sa parke. Pero wala silang pakialam dahil pinagtatalunan nila ang pagiging mabuting magulang sa mga anak nila. Walang magulang ang papayag na maagrabyado ang anak nila at ganoon siya bilang magulang kay Baby Libra. Mukhang ganoon din ng lalaki dahil hindi ito nagpapatalo sa pakikipagsagutan sa kanya. Talagang binabalik mo sa akin ang sisi, mister ha? Nasaan ka ba't nakawala ang anak mo? Paano siya napunta rito kung hindi ka pa bayang ama? May kausap lang ako sa cellphone kanina pero nakapuslit na agad ang manyak mong anak. Ikaw ang may kasalanan nito dahil kung hindi mo hinayaang makawala ang anak mo, hindi niya magagalaw ang anak ko. Kailangan nilang maikasal sa lalong madaling panahon. Pinal niyang desisyon. Kasal? 3 years old lang si Samson. Ang bata pa niya para mag-asawa, miss. Pwes, 3 years old lang din ang baby ko at mas bata siya para maging ina. Paano niya palalakihin ang mga anak niya kapag nabuntis siya? Mahirap maging single mom at kailangan niya ng asawa sa tabi niya. Dahil ka nga. Siguro plano mo to para mapikot ang anak ko, no? Pangaakusan ng lalaki sa kanya. Of course not. Hindi ko gustong magkaroon ng lahing higanting kapre at pakulaw ang anak ko, no? Sagot niya kahit cute ang aso nito at ang lalaki lang ang tinutukoy niyang higanting kapre. Hindi ko rin pinangarap ang lahing duwende para sa anak ko. Pero napikot na siya at wala akong magagawa bilang magulang niya. Pamimersonal din ito sa kanya. Nalihis ang atensyon ni G sa pakikipagtalo sa lalaki nang maramdamang may paparating na bagay mula sa likuran niya. Dala ng mahusay niyang pakiramdam at eksaktong pagkakalkula kung saan ito tatama, nagawa niyang umiwas nang hindi umaalis sa pwesto. Pasimple niyang iginilid ang ulo nang hindi inaalis ang tingin sa kausap na lalaki. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagdaan ng plastic disc na ginagamit sa larong frisbee. Diretso itong tatama sa lalaki, pero namangha siya nang baliwala nitong sinalo ang plastic disc. Nagbago ang mga ekspresyon sa mukha nilang dalawa. Kung kanina ay nagtatalo sila tungkol sa mga alaga nilang aso, ngayon ay kapwa sila seryoso at nakatingin sa isa't isa. Nakita ko ang ginawa mong pag-iwas kanina, duwende. Kahanga-hanga ang ginawa mo, at kahina-hinala rin ang katauhan mo kahit kay liit-liit mo. Paano mo nalaman na tatamaan ka ng plastic disc nang hindi tumitingin sa likuran? May mga mata ka ba sa likod ng ulo mo? Tanong nito bago inihagis pabalik ang plastic disc sa mga naglalaro ng frisbee sa parke. Humisi si G at wala siyang intensyong sagutin ang tanong nito. Pangkaraniwan na lamang sa kanya ang bagay na yon bilang isang agent ng Fortress. Pag-aari niya ang codename na Libra at isa siya sa mga zodiac agents ng organisasyon. Kababalik lang niya sa bansa galing Berlin, Alemanya at katatapos lang din ng long-term mission niya. May-ari ng bangko ang kumuha sa serbisyo ng Fortress para hanapin ang manager ng nasabing bangko na nagnakaw sa pera ng mga kliyente bago ito umalis ng bansa. International agent siya ng Fortress na nakabase sa ibang bansa at may direct order siya mula kay Boss Ami na gawin ang misyon.
Sinundan niya ang bakas ng magnanakaw na palipat-lipat ng bansa at nahuli niya ito sa bansang Alemanya. Ibinalik niya ang salarin sa Pilipinas kaya narito na siya ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, higanteng kapre. Nagkataon lang na nangawit ang bato ko habang nakikipag-usap sa iyo kaya ginalaw ko. Mabuti na lang at ginawa ko yun dahil baka napatulog ako ng plastic disc kung tumama yun sa likod ng ulo ko. Pagdadahilan niya. Masusi siyang pinagmasdan ng lalaki. Kung hindi nito binanggit ang tungkol sa pag-iwas niya, iisipin niyang magaling lang itong maglaro ng frisbee, kaya nasalo nito ang plastic disc. Pero nakikita niya sa uri ng tingin ng lalaki na may tinatago rin ito tulad niya. Anong pangalan mo, miss? Seryoso nitong tanong. Hindi man aminin ni G, nakaramdam siya ng bahagyang kaba sa seryoso nitong ekspresyon at boses. Naghihinala na yata ito sa katauhan niya. G. Postrado. Pagbibigay niya sa kumpletong pangalan. Iniiwasan niya na lalo itong maghinala kung hindi siya sasagot. Ayaw naman niya mag-imbento ng ibang pangalan dahil proud siya sa pangalang ibinigay ng mga magulang niya. Isa pa, protektado ng Fortress ang personal files niya at walang sino man ang nakalilusot sa sistema nila. Kahit silang mga agent ay hindi basta-basta nakakakuha ng impormasyon ng kapwa agent. Kailangan pa nila ang pahintulot ni Boss Ami o ni Captain T. John na siyang leader ng Spy Division and Electronic Security. Pwede lang silang magpa-assist sa Spy Division kapag tungkol sa misyon. Kinuha ng lalaki ang cellphone nito at nagtipa roon. Marahil naghahanap ito ng impormasyon niya sa social media. Hindi siya gumagamit ng kahit anong social media at focus lamang siya sa trabaho. Kaya wala itong makukuhang data tungkol sa kanya. G. Postrado. Pag-uulit ng lalaki habang nakatingin sa cellphone nito. Kumunot ang nood ni G sa pagtataka nang pumaskil ang ngiti sa labi ng lalaki. Itinago nito ang cellphone at muling tumingin sa kanya. Kinagagala kitang makilala, G. Kahit hindi mo itanong ang pangalan ko, sasabihin ko pa rin sa'yo. Ako nga pala si Gold Medal. Kung may kailangan ka tungkol kay Samson at sa plano mong kasal para sa mga anak natin, puntahan mo lang ako sa Medal Mansion. Sa dulo lang yun ang subdivision na to. Bakit parang nagbago ang ihip ng hangin? Kanina tutol ka sa kasal na gusto ko, pero ngayon sang-ayon ka na. Okay lang naman kung ayaw mo. Walang mawawala sa akin dahil lalaki ang anak ko. Hindi ko aayawan ng buong pamilya para sa anak ko, pero ikaw dapat ang pumunta sa bahay ko. Babae ang anak ko at lalaki ang sayo. Sure. Saan bang bahay mo at pupunta kami ni Samson para mamanhikan? Nagtataka na talaga si G sa ikinikilos ni Gold. Kanina ay nagtatalo sila. Pero ngayon, sang-ayon lang ito ng sang-ayon sa mga sinasabi niya. Hanapin mo lang ang pinakamaliit na bahay sa subdivision na to. Yun ang bahay ko. Oh, I know that house. It's cute, just like the owner. Nakangiti nitong sabi. I think natapos na sila. Baling naman ito sa dalawang aso at kinuha ang alaga bago muling ikinabit ang tali sa collar ng aso. Hindi pa rin nawawala ang ngiti nito nang tumingin sa kanya. Nagtaka pa si G nang bahagyang lumapit si Gold sa kanya. It's a rare opportunity to meet one of the Fortress Zodiac agents. I only met one before, and now it's two. Nice to meet you, Agent Libra. Mahina nitong sabi at sapat lamang para marinig niya. Kaagad kumilos ang mga kamay ni G. Hinaklit niya ang kwelyo ng polo ni Gold at nakatutok na sa leeg nito ang suot niyang singsing na may maliit na patalim. Paano mo nalaman kung sino ako, ha? Anong kailangan mo sa akin, kapre? Nagbabanta niyang tanong. Kinakabahan siya sa posibilidad na kalaban si Gold. Alam niya ang sariling kakayahan pagdating sa laban, pero aanginin din niyang hindi niya kayang harapin mag-isa ang lalaki. Nararamdaman niya na hindi pangkaraniwan ang lakas nito at siguradong dihado siya kung maglalaban silang dalawa. Relax, Agent Libra. Hindi ako kalaban kung yun ang iniisip mo. Curious lang ako kung sino ka kaya nagtanong ako kay Agent Dolphin tungkol sa pangalan mo at ibinigay niya sa akin ang mga impormasyon mo. Pasensya na kung naghinala ako na baka isa ka sa mga taong nagtatangka sa buhay naming magkapatid. Nagkamali ako. Isa ka palang agent ng Fortress at hindi hitman. Bumagsik ang tingin ni G kay Gold. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng agent na binanggit ni Gold, pero hindi niya kilala ng personal si Agent Dolphin at iba pang mga agent ng Fortress. Maliban kay Boss Ami at Agent Shakira, mga Zodiac agent lamang ang nakikita niya ng personal. Ang iba ay sa codename lang niya kilala. Sino ka? Alam kong hindi ikaw ang boss ng Fortress at hindi rin ikaw ang kapitan ng Spy Division. Bakit mabilis mong nakuha ang mga impormasyon ko?
Alisin mo muna yung patalim sa leeg ko, Libra. Pwede naman tayo mag-usap na wala niyan. Nakangiti nitong sabi at hindi man lang nagbahira ng kaba ang itsura nito. Inalis ni G ang patalim sa leeg ni Gold. Pinakawalan niya rin ang binata at naghintay siya ng sasabihin nito. Hindi ka ba pamilyar sa big man ng Fortress? Naliwanagan agad si G nang tukuyin ni Gold ang big man ng Fortress. 2 lalaki lang ang big man sa organisasyon at yun ay ang kambal na assistant ni Lady Sia, ang disciplinary action officer at kinatatakutan ng mga agent. Balitang-balita ang ginawa ni Lady Sia na parusa kay Agent Squirrel na pinatapon sa gera kaya naputulan ng binti. Gayon din kay Agent Virgo na bilang parusa ay ikinulong ng 2 taon sa loob ng Fortress dahil lumabag din ito sa batas ng Fortress. Aminado si G na natatakot din siya kay Lady Sia kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal, kaya't hindi siya lumalabag sa batas ng Fortress at ngayon ay kaharap pa niya ang isa sa mga assistant nito. Kaya pala ganoon na lamang kadaling makuha ni Gold ang mga data niya dahil isa yun sa privilege ng pagiging assistant ni Lady Sia. Alright, now I get it. You're one of the twins. But who are you? Arm or leg? Arm. Maikli nitong sagot. Okay, noted. We're from the same organization, but it doesn't mean I forgive your son for what he did to my baby. Pag-usapan natin ang kasal nila sa ibang araw. Labas ang usaping to sa pagiging colleague natin sa Fortress. Sure, no problem. Samson won't run with his responsibility. Nang makasundo sila ni Arm ay bumaba na si G sa bangko at kinuha ang tali ng alaga niya. Pinaningkitan pa niya ng mga mata si Gold bago umalis. Samantala, hindi mapalis ang ngiti ni Gold nang umuwi ng Medal Mansion. Tagumpay ang plano niyang makausap ang cute na babae sa parke na nakakuha ng atensyon niya. Sinadya niyang pakawalan si Samson para lumapit sa alagang aso ng babae. Pero hindi niya inaasahan ang ginawa ni Samson. Akala niya ay makikipaglaro lamang ito sa kapwa aso. Pero nabighani rin yata ito sa alaga ni Agent Libra. Anong nangyari sa labas at ganyan ang ngiti mo, kambal? In love ka, no? Salubong ng kakambal niyang si Silver nang makita siya nito paglabas galing kusina. Nakasuot pa ito ng pantulog at magulo pa ang buhok. Tanghali na naman itong nagising dahil bukod sa trabaho nila sa Fortress, inaasikaso rin ito ang negosyo ng pamilya. Sa kanilang dalawa, si Silver ang tagapagmana ng ari-arian ng Lola Dascanan nila dahil ito ang panganay. Nakasuporta lang siya kay Silver at madalas ay magkatulong sila sa mga trabaho. May pinagkakatiwalaan naman silang mga tao para gumawa ng trabaho sa opisina kapag kailangan sila sa Fortress at malaking bagay yun para sa kanilang magkapatid. Nararamdaman mo bang masaya ako ngayon, kambal? Tanong niya na hindi itinatago ang saya sa kanyang mga ngiti. Oo, masyadong halata sa itsura mo eh. Parang mapupunit na yung labi mo sa lawak ng ngiti mo. Ano bang dahilan ng kasiyahan mo ngayon? O sisa ni Silver sa kanya. May nakilala akong cute na babae sa parke. Tinawag ko siyang bata at duwende kaya nagalit siya sa akin. Namumula ang mukha niya sa galit at gustong-gusto na niya akong durugin sa mga tingin niya. Kahit na para siyang duwende. Pero dahil malaki ako, hindi niya nagawa. Mabuti na lang at hindi ko siya ginalit ng todo. Bakit? Nag-e-evolve ba siya? Anong ginawa niya? Interesadong tanong ni Silver. May pagkachismoso talaga ito lalo na kung tungkol sa love life niya. Magkakwento sana ulit si Gold nang dumaan si Avena. Isang kasambahay at kaibigan nila ni Silver. Nakuha ni Avena ang atensyon ni Silver kaya tinawag nito ang dalaga. Avena, pakibalik naman si Samson sa silid niya. May pag-uusapan lang kami ng kambal ko sa pool area. Pakidalhan din ako ng towel at robo sa swimming pool. Utos nito. Okay po, sir. Kinuha ni Avena ang aso kay Gold. Inakbayan naman siya ng kakambal at dinala sa likod bahay kung nasaan ang malawak nilang swimming pool. Hinubad ni Silver ang pang-itaas na damit at nag-dive sa pool. Kitang-kita ang malaki nitong tattoo ng dragon sa likuran habang lumalangoy. Pareho sila ng tattoo na pinalagay pa nila noong Street Fighter pa sila. Street fighting ang hanap buhay nila noong hindi pa sila nare-recruit ni Boss Ami para maging trainee ng Fortress. Ang pagiging agent din ang dahilan kaya nahanap nila si Doña Dacana, ang lola nilang bilyonarya. Yun nga lang, hindi nila nakilala ang mga magulang dahil nasawi ang mga ito sa isang aksidente noong mga baby pa sila at kasabay nun ang pagkawalay nila sa pamilya. Umupo si Gold sa bench malapit sa gilid ng swimming pool at hinintay ang kakambal niya. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at umupo sa gilid ng pool.
Ituloy mo na ang kwento mo, Kambal. Anong meron sa cute na babaeng nakilala mo sa parke? Muling ungkat ni Silver sa naudlot nilang usapan kanina. Isa rin siyang agent ng Fortress, Kambal, at kabilang sa Zodiac agent tulad ni Virgo. Huwag mo sabihin na nakilala mo ang little monster na si Libra. Siya lang ang may cute na height sa mga Zodiac agent ng Fortress. G. Postrado ang totoo niyang pangalan. Nakangiting sabi ni Gold. Parang proud na proud pa siyang alam niya ang totoong pangalan ni Agent Libra. Magpasalamat ka at hindi ka niya hinagisan ng laruan niya. Sa susunod, wag mo siyang gagalitin. Alam mo namang mahilig maglaro ng bomba si Libra. Baka sampulan ka nun. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ko na siya kinontra sa mga sinasabi niya nang malaman kong siya si Libra. Mabuti na lang talaga at wala siyang dalang laruan sa parke. Pero may isa pa akong balita, Kambal. Anong balita naman yan? Ikakasal si Samson. Mamamanikan tayo sa bahay ng mapapangasawa niya. Ano? Ang bata pa ni Samson para mag-asawa. Hindi ako papayag na mag-asawa agad siya. Pagtutol nito. Hindi pwede, Kambal. Anak ni Libra ang mapapangasawa niya. Nakuha ni Samson ang bataan ni Baby Libra sa mismong tabi ng nanay niya. Nakakatakot pa naman magalit si Libra. Akala ko katapusan ko na kanina. Hindi siya papayag na hindi ikasal ng dalawang aso. Baka sugurin tayo nun dito at pagsabugin ang bahay natin. May ideya ka naman kung paano siya magalit, di ba? Sabi niya na may halong pananakot sa kakambal at mukhang epektibo naman. Hindi lang halata pero may kinatatakutan din sila. Takot silang magalit ang babaeng nagugustuhan nila at ayaw niyang magalit ang little monster na si Agent Libra. Suportado siya ni Silver at alam niyang hindi ito sasalungat sa gusto niya. Ito ang unang beses na nagkagusto siya sa isang babae at tinamaan talaga siya sa duwending yun. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla na lang siyang tinamaan ng pana ni Cupido habang nakatingin dito kanina sa parke. Ang cute nitong tingnan sa nakabraid na buhok. Nakangiti rin itong nilalaro ang alagang aso habang may tumatamang sikat ng araw sa mukha nito. Napakagandang pagmasdan ni G at hindi siya magsasawang titigan to. Pero nahiya siyang lumapit dito. Ang laki niyang tao pero tiklop siya sa duwending cute na yon. Kailangan pa niyang gamitin si Samson para lamang makalapit dito. Mukhang ikaw ang may gusto nito, Kambal. Ito kasi ang unang beses na nagkwento ka tungkol sa isang babae. Sino ba talaga ikakasal sa inyo? Ikaw o si Samson? Si Samson muna bago ako, Kambal. Si Samson ang magiging daan para magka-love life ako. Kakaiba talaga ang duwending yun. May mahi kaya ata siyang ginamit para mabighani ako sa kanya. Tinamaan ka talaga kay Libra, Kambal. Isabay mo na kaya ang paniligaw sa pamamanhikan ni Samson. Teka, kailan ba tayo mamamanhikan? Bukas na bukas din. Bukas na agad? Kailangan pa nating maghanda ng mga dadalhin. Hindi pwedeng wala tayong dala para sa mapapangasawa mo. Ay mali, ni Samson pala. Baka ipagtabuyan tayo ni Libra. Samantalahin mo na rin ang pagkakataon para ligawan siya. Tama ka, Kambal. Ano bang dadalhin natin para sa pamamanhikan at para sa panliligaw ko? Tanong niya sa kakambal. Pareho silang natahimik dahil wala silang mga ideya sa kailangan nilang ihanda. Pwede kayong magdala ng regalo para sa aso. Magkasabay silang tumingin ni Silver sa nagsalita at nakita nila si Avena. Marahil narinig nito ang pinag-uusapan nila. May dala rin itong towel at roba para kay Silver. Tulad ng mga laruan, pagkain at hygiene kit. Kung manliligaw ka naman, Sir Gold, dalhan mo siya ng bulaklak at tsokolate. Yun ang karaniwang dinadala ng mga manliligaw sa babaeng nililigawan nila. Kung gusto mo naman, bilhan mo ng singsing at maghain ka na ng kasal sa kanya. Mukhang gustong-gusto mo naman yung babae, wag mo nang pakawalan. Dugtong pa nito bago ilagay ang towel sa balikat ni Silver. Hawak naman nito ang roba habang nakatayo sa gilid nila. Ngumiti naman si Gold at nagkaroon rin siya ng ideya sa pwede niyang ibigay kay G at Baby Libra. Avena, tulungan mo kami maghanda sa pamamanhikan ni Samson. Ako nang bahala sa dadalhin ko para manligaw kay Libra. Paanyaya niya sa dalaga. Sige po, Sir Gold. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Okay, good. Simulan na natin ang pagpaplano. Excited na sabi ni Gold. Parehong araw ay nagplano ang tatlo para sa gagawing pamamanhikan ni Samson at panliligaw ni Gold. Sinigurado ni Gold na magugustuhan ni G ang mga dadalhin niya. Isang linggo ang nakalipas simula nang mangyari ang eksena ni Baby Libra at Samson sa parke, alalang-alala si G sa kanyang alaga.
Nagtutuklap ang balat nito sa tiyan at dumagdag din ang timbang nito kahit balanse ang diet ng aso. Naghinala siya na baka buntis ang alaga niya, kaya dinala niya ito sa veterinaryo. Tama ang hinala niya. Buntis nga si Baby Libra. Wala talagang isang salitang higanteng kapre na yon. Hindi na nagparamdam simula nang makuha ng anak niya ang bataan ng anak ko. Akala ko pa naman tutupad siya sa usapan. Mukhang tatakasan nila ang responsibilidad kay Baby Libra. Maktol niya pagka-uwi ng bahay. Pawagsak siyang umupo sa couch sa salas bago ipatong ang shoulder bag niya sa side table. Sinalubong naman siya ng kanyang nanay Merly, ang kasambahay at katiwala sa bahay niya kapag nasa ibang bansa siya. Ito rin ang tumayong ina sa kanya nang pumanaw ang mga magulang niya na kapwa rin mga agent ng Fortress. Pioneer ng Fortress ang mga magulang niya, pero nasawi ang mga ito sa madugong laban kasama ang dating leader ng organisasyon. Simula noon, mag-isa na niyang itinaguyod ang sarili kasama si Nanay Merly at pinili niya ring pasukin ang pagiging agent. Alam niyang mapanganib, pero masaya siya sa kanyang trabaho. Iha, kamusta ang aso mo? Anong sabi ng veterinaryo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Merly. Buntis po si Baby Libra, Nanay Merly, at mukhang tinakasan siya na nakabuntis sa kanya. Normal lang sa mga aso ang magbuntis ng walang ama, Iha. Hindi sila tulad nating mga tao na kailangan ay kumpleto ang pamilya. Yung iba nga wala ring ama ang mga anak nila pero kinakaya nila. Hindi po ako papayag sa ganun, Nanay Merly. Mahal ko si Baby Libra at itinuturing ko siyang tunay na anak. Hindi mahalaga kung ano siya. Ang mahalaga ay ang pagmamahal ko sa kanya at ang tingin kong nararapat para sa alaga ko. Kailangan pakasalan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. O siya, hindi na kita kukontrahin sa gusto mo. Bueno, Iha, pumunta rito ang nobyo mo. Mamamanhikan daw pero wala ka naman kaya umalis na rin siya. Babalik na lang daw mamaya. Hindi mo naman sinabi na may nobyo ka pala, anak. Namilog ang mga mata ni G sa sinabi ni Nanay Merly. Nobyo? Wala akong nobyo, Nanay Merly. Baka sa'yo mamamanhikan yun at hindi po sa akin. Panginoon ko namang bata ito, oo. Ang tanda ko na para magnobyo pa. Sigurado ka bang hindi mo nobyo yun? Kagwapo pa namang bata at mukhang mabait. Hindi ko po talaga nobyo yun, Nanay, at wala po akong balak magnobyo. Sapat na kayo ni Baby Libra sa akin. Kaya nga po mahal na mahal ko kayong dalawa at gagawin ko lahat ng makabubuti para sa inyo. Alam ko naman yun, anak, pero maganda pa rin kung magkakaroon ka ng sariling pamilya. Hindi naman kami habang buhay na nasa tabi mo. Tingnan mo, Baby Libra mo, magkakaanak na. Ikaw hindi pa nagkakanobyo. Paano kanyan makakapag-asawa? Huwag na po natin pag-usapan ng tungkol sa pag-aasawa ko, Nanay. Yung pumunta po rito kanina, nagpakilala po ba sa'yo kung sino siya? Natatandaan mo po ba ang itsura niya? Hindi pero may kasama siyang lalaki at isang babae. Mukhang kambal yata yung dalawang lalaki dahil magkamukhang magkamukha sila at malalaki ang katawan. Ang tatangkad din ng mga batang yun. Yung babae naman nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Maid yata nila, may dala-dala rin silang aso. Naghinala naman si G kung sino ang pumunta sa kanilang bahay base sa paglalarawan ng matanda. Kilala ko na po kung sino sila, Nanay. Si Gold Medal po yun. Ang ama ng nakabuntis sa alaga ko. Kay Baby Libra po sila mamamanhikan at hindi po sa akin. Humagalpak naman ang tawa si Nanay Merly. Seryoso ka ba, anak? Ngayon lang ako nakakita na may mamamanhikan sa isang aso. Daig pa nila ang mga tao ah. Parehong-pareho kayo ng trato pagdating sa mga alaga nyo. Nakakatuwa ang pagmamahal nyo sa kanila. Ganoon po talaga mga dog lover, Nanay Merly. Naagaw ang atensyon ni G nang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yon at tinignan kung sino ang tumatawag. Excuse lang po, Nay. Lumayo siya sa matanda at sinagot ang tawag ni Agent Shakira. Ito ang underboss ng Fortress. Si Agent Shakira ang nakausap niya nang mag-report siya tungkol sa misyon niya. Alam din nitong nasa Pilipinas siya ngayon. Agent Libra speaking. Sagot niya sa nasa kabilang linya. Agent Libra, I summon you to the Fortress headquarters now. Proceed here immediately. May pagmamadali nitong utos sa kanya. Affirmative, ma'am. Kaagad din naputol ang linya pagkatapos niyang sumagot. Muli siyang lumapit kay Nanay Merly para ipagbili ng aso niya. Nanay, ikaw na po muna bahala kay Baby Libra. Maselan pang magbubuntis niya at hindi ko siya pwedeng isama sa pag-alis ko. Baka mapahamak siya sa biyahe. Walang problema, G. Palagi ka mag-iingat, ha? Huwag mong kalilimutang tumawag.
Hindi niya itinatago sa matanda ang trabaho niya bilang agent at nauunawaan nito yon. Opo, Nay. Pagkatapos magpaalam sa matanda at sa alaga niyang aso, umalis na si G gamit ang big bike niya. Matagal na siyang kasapi ng Fortress pero ikalawang beses pa lamang niya makakapunta sa headquarters ngayon. Unang punta niya sa headquarters ay noong nakuha niya ang kanyang codename na nagsilbing graduation din mula sa pagsasanay niya sa ibang bansa. Halos 1 oras din siyang nagmaneho bago nakarating sa headquarters. Nasa parking lot na siya at kasalukuyang nag-aalis ng helmet nang tumigil ang isang kotse sa tabi ng big bike niya. Hindi niya sana papansinin yon pero tinawag siya ng sakay nun. Agent Libra, sabay na tayong pumasok sa headquarters. Nakita ni Libra si Arm nang ngiting-ngiti na naman sa kanya. Kasama nito ang kakambal na seryoso lang. Akala niya mahirap tukuyin kung sino si Arm at Leg sa dalawa. Pero hindi naman pala. Magkaibang-magkaiba ang mga ito at mabilis lang niyang matukoy kung sino si Arm dahil sa ngiti nito. Bakit ngayon ka lang nagpakita, higanteng kapre? Nakalimutan mo na bang obligasyon ng anak mo sa anak ko? Sumbat niya agad kay Gold na kilalang Agent Arm sa Fortress. Na-miss mo naman kaagad ang higante mo, duwende. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, higante? Ako, na-miss ka? Sige na nga, hindi mo na ako na-miss pero pumunta kami sa bahay niyo kanina. Hindi ba sinabi ng nanay mo? Sinabi niya, pero bakit pinaabot mo pa ng 1 linggo bago kayo pumunta sa bahay? Buntis na si Baby Libra at kailangan nilang ikasal ni Samson bago siya manganak. Wow, magkakapo na pala tayo. Congrats sa atin. Oo, at kailangan nang makasal ng anak ko sa anak mo sa lalong madaling panahon. Okay, oo naman. Sorry Inayos pa kasi namin ng mga dadalhin sa pamamanhikan. Pero hindi na kami nakabalik sa bahay niyo. Tinawagan kasi kami ni Lady Sia at pinapupunta ngayon sa headquarters. Hayaan mo at diretsong kasal na ang gagawin natin kina Samson at Baby Libra sa susunod naming pagbisita. Hindi na kami mamamanhikan. Mabuti kung ganun. Siya nga pala, ito ang kakambal kong si Silver. Alam mo na naman siguro ang codename niya, hindi ba? Kambal, siya yung babaeng sinasabi ko sa'yo na nakilala namin ni Samson sa park. Bahagyang ngumiti sila kay Libra. Nice to meet you, Agent Libra. Pasensya na sa ginawa ni Samson sa anak mo Pero pangako, hindi siya tatakas sa responsibilidad niya. Sabi ni Silver sa kanya. Kilala naman ito bilang Agent Leg sa Fortress. Ngayon, napatunayan ni G na totoo pala ang sinasabi ng ibang agent tungkol sa kambal. Mahirap tukuyin kung sino si Leg at Arm kapag pareho ang ekspresyon ng dalawa. Parehong nakangiti ang mga ito ngayon at wala talagang pagkakaiba sa itsura ng kambal. Kung pareho ang kulay ng damit ng mga ito, baka nalito na rin siya. Kung kanina ay nahulaan agad niya kung sino si Arm at Leg, ngayon ay medyo nalilito na siya. Salamat kung ganun, Leg. Sagot na lang niya bago nagpatiunang pumasok sa gusali ng Fortress. Sumunod naman ang kambal sa kanya. Talagang nanliliit ang height ni G kapag katabi ang kambal. Sa tingin niya ay higit sa 6 na talampakan ang taas ng mga ito at kapwa malalaki ang katawan. Bagay na bagay talaga ang mga ito bilang assistant ng kinatatakotang si Lady Sia. Nakakatakot din kasi ang laki ng dalawa. Libra, may tatanong pala ako sa'yo. Muling sabi ni Arm habang naglalakad sila. Ano yon? Pwede bang manligaw? Biglang napahinto sa paglalakad si G at namimilog ang mga mata niyang tumingin kay Arm. Iniwan naman sila ni Leg at diretso itong naglakad papasok ng gusali. Anong sabi mo, higanteng kapre? Sorry, hindi na dapat ako nagpapaalam kung gusto kitang ligawan. Hindi nga humingi ng permiso ang puso ko na magustuhan ka. Kaya ganun din ang gagawin ko. Hindi na rin ako hihingi ng permiso sa'yo. Liligawan na lang kita sa ayaw at sa gusto mo. Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan, higanteng kapre. Sa tingin mo papayag ako, ha? Ayoko. Tama na yung si Baby Libra makukuha ng pamilya mo sa pamilya ko. Napilitan na nga lang akong ipakasal ang baby ko kay Samson dahil sa ginawa ng anak mo. Gusto mo pang ligawan ako? No way. I think kailangan ko rin gawin ang ginawa ni Samson para mapilitan kang pakasalan ako. Ano bang mas gusto mo? Ligaw o paspasan para kasalagad? Hoy, higanteng kapre, wag mo akong sinusubukan. Pinapainit mo ang ulo ko. Baka kung anong magawa ko sa'yo. At wag mo sabihin sa akin na malaki ka dahil kaya kitang tirisin. My dear Duwende, hindi mo ako masasaktan sa loob ng Fortress Headquarter. Hindi mo maaaring gamitin ang armas mo rito. Mapapahama ka kapag ginawa mo yun. Nakangiti nitong sabi. Gustong-gusto niyang punitin ang ngiti sa labi ni Arm.
Naiinis siya dahil ang gwapo nito kapag nakangiti. Naiinis din siya sa kanyang sarili dahil hindi niya magawang mainis ng tuluyan sa binata. May tamang pagkakataon sa lahat ng bagay, higanteng kapre. Subukan mo ulit akong inisin at malalagot ka sa akin kahit gaano ka pa kalaki. Makahulugan niyang sabi, pero natalo na naman siya sa naging sagot ni Arm. At ito ang tamang pagkakataon para mahalin natin ang isa't isa, duwende. At alam mo, bagay tayo. Isang kapre at isang duwende. Nakangiti nitong sabi, sabay kindat sa kanya. Isa pa, malilintikan ka talaga sa akin, kapre. Ninisiyan lang naman siya ni Arm at maya-maya ay nakarating na sila sa isang silid. Ilang sandali pa ay nagtipon-tipon na ang mga piling agent sa conference room ng Fortress Headquarters. Nakilala roon ni Libra ang ibang agent tulad nila Lady Zia, Captain Bravo at Agent Anix. Naroon din si Agent Shakira, Arm, Leg, at nagtataka siya dahil kasama rin ang kapwa niya Zodiac agents na sina Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius at Cancer. Sa pagkakaalam niya ay may kani-kanyang misyon ang 5 Zodiac agent kaya nasa Pilipinas sa mga to ngayon. Wala naman siyang ideya kung bakit tinipon sila ng underboss ng Fortress na si Shakira, kaya matiga na lamang siyang naghintay sa anunsyo nito. Is everyone here? Tanong ni Agent Shakira habang sinusuyod ng tingin ang mga kasama sa conference room. Alright, everybody's present. Let's start this meeting. Pinindot ni Agent Shakira ang switch button ng 3-dimensional system sa conference room at lumabas ang mga holographic image roon. Isa yon sa newest technology ng Fortress na nagpapakita ng mga larawan at impormasyon na 6 mga nakalutang sa hangin. Pinapakita roon ng 6 na larawan ng mga lalaki katabi ang impormasyon ng mga ito. 3 sa mga yon ay dating agent ng Fortress na naparusahan dahil sa pang-aabuso ng lakas at pananamantala sa mahihina. Nagplano rin mag-alsa ang 3 yon sa organisasyon, kung kaya't naparusahan ni Lady Sia ng panghabang buhay na pagkakabilanggo sa isla. Ang 6 na yan ay kabilang sa dangerous prisoner ng Fortress. Nagawa nilang makatakas sa kulungan nang atakihin nila ang mga gwardya habang kasalukuyang nag-i-inspeksyon ng kanilang mga selda. Nagawa rin nilang mahikayat ang iba pang mga preso na naninirahan sa isla na sumapi sa kanila. Bumuo sila ng kani-kanyang grupo at kinalaban ng mga agent na naka-assign doon. Ayon sa ulit na natanggap namin, naubusan ng armas sa mga agent natin kaya nahihirapan silang lumaban sa mga preso. Hindi magtatagal ay magagawang sakupin ng mga preso ang isla. Ang misyon natin ay bumagi ng grupong yon at ibalik sa kulungan ng 6 na yan, kasama ang mga sumapi sa kanila. Ibabalik natin sa katahimikan ng isla. Isa-isang sinabi ni Agent Shakira ang tungkulin ng bawat agent na pupunta sa isla. Kasama si Libra sa grupo ni Captain Bravo, ang kapitan ng Combat and Field Mission. Makakasama nila sa grupo sina Aries at Leo. Medical support naman sina Sagittarius at Aquarius, habang long-range support sina Agent Anix at Cancer na parehong sniper. Naka-assign sa technical support si Agent Shakira at magiging backup sina Lady Sia, Arm at Leg. Pagkatapos ng meeting, naghanda na ang lahat para umalis. Tumawag muna si G kay Nanay Merly para sabihin na hindi siya makakauwi at hindi pa niya alam kung kailan siya babalik. Gabi sila nagbiyahe patungo sa isla sakay ng isang yate. Bago sumilay ang bukang liwayway, nakadaong na ang yate sa pampang ng isla. Sumalubong agad sa kanilang paningin ang malaki at mataas na bakod ng Prison Island. Pagpasok sa loob, nakita naman nila ang umuusok na gusali sa mataas na parte ng isla. Wala rin sumalubong sa kanila kahit isang agent ng Fortress na naka-assign doon. Mas magulong itsura ng Prison Island sa personal kaysa sa mga larawang pinadala sa atin. Komento ni Lady Sia habang pinigmamasdan ng paligid. You're right, Lady Sia. At sa tingin ko rin, napabagsak na nila ang watchtower. Hindi natin magagamit ang system sa isla kung sira ang tower. Sabi ni Agent Shakira habang nakatingin sa umuusok na gusali. And that's the biggest problem. We need to scout around the island by group. Alright, let's divide our group by 5. Tumingin si Agent Shakira sa mga kasama. Captain Bravo will lead the scout in the west area. Agent Anix and Agent Aries join Agent Bravo. Yes, ma'am. Alertong sagot ng 3. Agent Sagittarius and Agent Aquarius. Look for the casualties and give them medical treatment. Baling naman ni Agent Shakira sa 2 Zodiac agent na may kaalaman sa medisina. Affirmative, ma'am. Sagot din ng mga ito. Leg and I will scout the south area, Agent Shakira. Voluntaryo ni Lady Sia.
Arm and Agent Libra will stay here in the east to guard the exit. Mayate tayo at maaaring punteriyahin ng mga preso ang sasakyan natin para makaalis sa isla. Wala silang ibang dadaanan kundi dito lang. Saad naman ni Lady Sia. Noted, Lady Sia. The rest, follow me to Scout North area. Gamitin natin ang satellite communication earpiece para makapagbigay ng update kahit malayo tayo sa isa't isa. Siguraduhin nyo lang na palaging naka-on ang SATCOM earpiece nyo. Are we clear, agents? Pahayag ni Agent Shakira. Ma'am, yes ma'am. Chorus na sagot ng lahat. Okay, let's go, agents. And please be safe. Tulad ng nabuong plano, naiwan sina Libra at Arm sa pantalan upang magbantay. Kapansin-pansin naman ang pagiging seryoso ni Arm simula nang sumakay sila sa yate kanina hanggang makadaong sila sa isla. Hindi niya nakikita ang ngiting palaging nakapaskil sa mga labi nito. Tignan natin ang paligid ng pantalan, Arm. Baka may nagtatagong kalaban malapit dito at naghihintay lang ng pagkakataon para umatake. Doon ka sa kabilang direksyon, ako naman dito. Sabi niya sa binata. Be careful, Agent Libra. I will. Ikakasal pa ang baby Libra ko. Hindi pwedeng wala ako sa araw na yun. Huminga ng malalim si Arm kaya napatingin siya rito. Seryoso naman ito at hindi niya mabasa ang tumatakbo sa isip nito. Konektado ang SATCOM earpiece natin, Libra. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Hindi lang simpleng bilanggo ang 6 na nakatako sa kulungan. May dahilan kaya nakakulong pa rin sila sa loob ng prison island. Malalakas sila at hindi maaaring harapin mag-isa. Tumawag ka agad ng backup kapag nakaharap mo ang isa sa kanila. Okay, team tayo rito at wala tayo sa solo mission. Kaya umasa kang gagawin ko ang sinabi mo. Natahimik si Arm. Akala ni Libra ay wala na itong sasabihin, kaya tinalikuran na niya ang binata para umalis. Pero nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Arm mula sa likuran. Nag-init ang mukha niya nang masakop ng bulto nito ang buong katawan niya. Anong ginagawa mo, higanteng kapre? Bitiwan mo nga ako. Nasa misyon tayo pero lumalandi ka. Naiilang niyang sabi, pero tumatambol ng malakas ang dibdib niya at parang kakapusin siya ng hininga. Ganito pala ang epekto ng yakap ni Arm. Nakapanglalambot ng katawan. Mag-iingat ka sa parteng gubat nitong silangan, Libra. Matataas ang mga damo sa gubat. Baka hindi ka makita kapag dumaan ka ron. Dahan-dahan ka rin at baka maapakan mo mga kamag-anak mong duwende sa gubat. Hindi na natin kakayanin kapag nadagdagan pa ang mga kalaban natin. Lalo na kung kasing bangis mo ang mga duwende. Yung mga itim na duwende, iwasan mo, malulupit sila. Nainis na naman si Libra sa pang-aasar ni Arm. Siniko niya ito sa tagiliran, pero baliwala rito ang ginawa niya. Tumatawa pa ito nang pakawalan siya. Nakakainis ka talaga, higanteng kapre. Bakulaw. Sigaw niya rito bago siya umalis. Akala niya seryoso na ito sa paalala sa kanya, pero sa huli, aasarin lang pala siya. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko, Libra. Huwag mong sosolohin ng mga kalaban. May backup ka rito higante. Pahabol nitong sigaw bago siya tuluyang nakalayo. Isinantabi muna ni Libra ang inis kay Arm at seryoso lang siyang nagmamasid sa paligid habang naglalakad. Tama naman ang sinabi ni Arm na matataas ang damo sa gubat, pero hindi naman yun ganoon kataas para matakpan siya. Arm speaking. Agent Libra, where are you? Narinig niyang tanong ni Arm sa suot niyang earpiece. Forest, scouting. Tipid niyang sagot. Bumalik ka na rito sa pantalan. May kalaban ba riyan? Parang ang tahimik naman kung nasa laban ka ngayon. Walang kalaban dito. Bumalik ka na rito at sabay tayong kakain ng lunch. Napairap sa hangin si Libra. Dito na ako kakain. May tinapay at tuna ako sa backpack ko. Ayaw mo ba akong kasabay kumain? Tanong ni Arm sa pinalungkot na boses. Ang arte mo, higanteng kapre. Hindi ka ba makakain nang hindi ako kasabay, ha? Huwag mo akong paandaran dyan. Makakakain naman ako pero hindi ako mabubusog. Kung narito ka at sabay tayong kakain, isang subo pa lang busog na ako. Kasama ko kasi ang babaeng mahal ko. Manahimik ka nga, higanteng kapre. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Pasigaw niyang singhal sa lalaki. Naputol ang usapan nila sa SATCOM earpiece nang may tumikhim sa kabilang linya. Agent Libra, masakit sa tenga ang pagsigaw mo. Pwede mo naman ipakita ang kilig nang hindi sumisigaw. Saway ni Agent Shakira na may kasamang panunukso. Inulan tuloy sila ng tuksuhan mula sa mga kasama na nakakonekta sa earpiece. Parang wala sila sa misyon kung tuksuhin ng mga to. Naisingit pa nila ang katuwaan kahit may posibilidad na mapalaban sila anumang oras.
Leg, matagal ko na kayong kasama ni Arm, pero ngayon ko lang nalaman na ang corny pala ng kakambal mo. Komento ni Lady Sia. Napangiti naman si Libra nang marinig ang sinabi nito. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng kakampi dahil kinikilabutan talaga siya sa kakornihan ni Arm. O mas tamang sabihin na nahihiya siya sa mga sinasabi ng binata. Ang dami kasing nakakarinig. Tapos hindi man lang kontrolin ni Arm ang bibig nito. Minsan lang po magmahal si Kambal, Lady Sia. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong to para iparamdam ang pag-ibig niya kay Agent Libra. Maikli lang ang buhay kaya piliin natin maging masaya. Sagot ni Leg na todo suporta sa kapatid. Naninibago ako sa inyo ng kakambal mo. May nagugustuhan ka na rin ba, Leg? Muling tanong ni Lady Sia. Ibang-iba ito ngayon sa dating Lady Sia na kinatatakutan ng lahat. Marahil dahil may asawa na ito kaya biglang naging gentle sa kanilang mga agent. Hindi sumagot si Leg at natahimik na rin sa kabilang linya. Naging tahimik din si G pagkatapos marinig ang sinabi ni Leg. Sa trabaho nila, hindi talaga masisiguro kung uuwi silang buhay o isang bangkay. Pero natitiyak naman niyang masaya siya sa kanyang buhay. Masaya nga ba ako? Kusang humulagpos ang tanong na yun sa mga labi ni Libra. Nawala sa isip niya na konektado ang earpiece niya sa mga kasama. Hindi na niya mababawi ang sinabi niya, pero wala namang nagtanong tungkol doon. Tumigil sa paglalakad si Libra. Umupo siya sa ugat ng punong kahoy. Malalim siyang bumuntong hininga at napaisip ng malalim. Masaya nga ba siya? Masaya siya sa kanyang trabaho. Pero ngayon niya lang napagtanto na malungkot ang personal niyang buhay. Nasanay lang siyang nag-iisa. Pero sa tuwing nakikita niya ang mga kompletong pamilya sa parke, nalulungkot siya. Yun ang dahilan kaya hindi niya iniiwan si Baby Libra. Ito ang itinuturing niyang pamilya maliban kay Nanay Merly. Kahit papaano ay nararamdaman niyang may kasama siya. Captain Bravo speaking. Bumalik ang wisyo ni Libra nang marinig ang boses ng kapitan. Itinuon niya ang atensyon sa sasabihin nito. One of the dangerous prisoners spotted in West area. May 8 siyang kasama sa grupo at may dala silang armas. Anong ipag-uutos mo, Agent Shakira? Tanong ng kapitan. Capture them alive, Captain Bravo. Bigyan sila ng warning para sumuko at gamitin niyo lang ang tranquilizer gun para patulugin sila. Pero kung manlalaban, I order you to shoot your real gun. Capture them dead or alive. Maotoridad na utos ng underboss. Affirmative, ma'am. Sagot ni Captain Bravo. Sunod-sunod din na narinig ni Libra ang report mula sa mga kasama. Merong isa sa South kung nasaan ang grupo ni Lady Sia, at maging sa grupo ni Agent Shakira sa North ay may isa rin. 3 ang nasa iba't ibang parte ng isla at may 3 pang hindi nakikita. Biglang napatayo si Libra nang magkaroon siya ng hinala sa kinaroroonan ng 3 pa. 3 dangerous prisoners are here, looking at me with their smug faces. Kasama nila ang higit sa 20 mga preso. Sabi ni Arm sa kabilang linya. Tumakbo agad pabalik sa pantalan si Libra para tulungan si Arm. May narinig na rin siyang mga daing at putukan sa lokasyon ng kanyang mga kasama. Change your earpiece setup to short-range communication. Focus on your team now. Hudyat ni Agent Shakira kasabay ng pagkawala ng mga ito sa kabilang linya. Pinindot din ni Libra ang earpiece niya para mag-focus sa komunikasyon nila ni Arm. Arm, malapit na ako. Sabi ni Libra habang tumatakbo. Gusto ko ang himig ng boses mo, Duwende. Nag-aalala ka ba sa akin, mahal? Paano ako hindi mag-aalala? Sinabi mo kanina na hindi pwedeng harapin mag-isang dangerous prisoners ng fortress. Hindi lang isang kaharap mo, Arm. 3 sila at may mga tauhan pa. Sinabi ko yun para sa'yo, hindi para sa akin, Libra. Nag-aalala kasi ako na baka mapahama ka. Okay lang naman ako rito. Ang mahalaga ay ligtas ka. Nasisiraan ka na ba? Haharapin mo ba silang mag-isa? Paano kung mapahama ka? Sinong lalakad sa tabi ni Samson kapag kinasal sila ni Baby Libra? Huwag mong susubukang talikuran ang responsibilidad niyo sa baby ko, Arm. Makikita mo talaga. Huwag ka mag-alala, Duwende. Hindi ako mapapahamak. Ikakasal pa mga baby natin at ikakasal din tayong 2. Gawin nating double wedding para mas masaya. Maghihintay ako sa tapat ng altar habang naglalakad ka patungo sa akin at magsasama tayo habang buhay. Bubuo tayo ng masaya at kumpletong pamilya. Gagawa tayo ng maraming higante at duwende. Higanteng kapre ka talaga. Umuulan na ng bala sa direksyon mo, nagagawa mo pang sabihin yan. Mag-focus ka nga sa laban at huwag sa pagpapakilig sa akin. Ang lanti mo. Kinikilig ka ba, duwende ko? Oo. Bigla niyang sagot,
pero agad din siyang nakabawi. Pero konti lang. Hindi niya narinig ang boses ni Arm kaya nag-alala siya. Arm, buhay ka pa ba? Tanong niya sa binata bago hinugot ang kanyang baril. Nagkubli siya sa pader malapit sa pantalan. Nasa likuran siya ng mga kalaban at maganda ang kanyang pwesto para magpaputok. Advantage ang pagiging maliit niya dahil hindi siya basta-basta makikita ng kalaban sa pinagkukublihan niya. Kilig yata ang ikakamatay ko, Agent Libra. Sagot ni Arm sa kabilang linya. Napangiti at nakahinga ng maluwag si Libra nang malamang ayos lang si Arm. Nagpatuloy ang palitan ng mga putok, pero hindi nagtagal ay parehong tumigil ang putukan sa magkabilang grupo. Arm, mahuhusay ang mga kalaban natin. Naubusan ako ng bala pero hindi pa sila nauubos. Sabi niya rito. Ako ang uubos sa kanila, Libra. Manatili ka lang sa pinagtataguan mo. Ako nang bahala sa mga to. Hindi pwede. Lalaban ako kasama mo. Lumabas mula sa pinagtataguan si Libra nang matanaw niyang lumabas si Arm at pinalibutan ng mga kalaban. Namangha siya sa estilo ng pakikipaglaban ni Arm. Malaki ang katawan nito pero hindi yun naging hadlang sa mabilis nitong pagkilos. Maliksi pa rin itong nakagagawa ng depensa at opensa. Solid ang mga atake nito na nagpapatulog sa mga kalaban kapag nadadapuan ng malaki nitong kamao. Malakas talaga si Arm at baliwala lang dito ang atake mula sa mga kalaban at kaagad nitong natapos ang laban. Lumalakas pala ang apel ni Arm habang nasa laban. Mas lalo siyang naging gwapo at charming. Namamangha niyang sabi habang nakatingin kay Arm. Nagulat siya nang biglang tumingin sa direksyon niya si Arm. Thank you, G. Gwapo ko, di ba? Nakangiti nitong sabi. Umiwas ng tingin si Libra. Kakaiba sa pakiramdam ng sambitin ni Arm ang totoo niyang pangalan. Naramdaman niya ang pagiging espesyal sa malumanay nitong boses. Parang iniingatan nito kahit ang pangalan niya. Walang anuman, Gold. Gwapo ka naman talaga kahit higanteng kapre ka. Sagot niya nang walang paligoy-ligoy. Sila lang naman ang nakakarinig kaya hindi siya mahihiyang sabihin yon. Hindi lang talaga siya sanay na tinutukso ng mga kasama nila. Nangihina ako sa kilig, Libra. Baka mawalan ako ng lakas labanan ng 3 dangerous prisoner. Bahagyang natawa si Libra, pero nang maalala ang 3 dangerous prisoner, sinuyod niya ng tingin ng paligid. Nakita niyang tumatakbo patungo sa exit ang 3 at planong tumakas. Malayo ang mga ito sa kanya para mapigilan niya, kaya kinuha niya ang isang bomba na nakalagay sa bomb holder niya. Yun ang pinakamalakas sa mga dala niyang bomba, at ang iba ay mga low-yield bomb lang. Hindi kayo makakatakas sa akin. Inalis ni Libra ang pin ng bomba. Bumuelo siya at ibinato ang bomba sa 3 papatakas. Napansin ng isa ang ginawa niya, kaya nasabihan nito ang 2 para umiwas sa bomba. Nagulat siya nang sipain ng isa ang bomba pabalik sa kanya. Hindi naman siya nagpatalo at mabilis ding sinipa ang bomba palayo. Tumama ang bomba sa pintuan ng exit. Gumuho ang pader doon at natakpan ng pintuan. Lagot ako nito kay Agent Shakira. Mahihirapan din kaming lumabas dito. Sabi niya sa sarili. Galit namang tumingin sa kanya ang 3 preso. Namilog ang mga mata ni Libra nang mapagtantong kasing laki ni Arm ang mga ito. Arm, may kamag-anak ka rito. 3 higanteng bakulaw rin. Sigaw niya sa binata nang hindi inaalis ang tingin sa 3 kalaban. Lumayo ka sa kanila, duwende. Kaya ka nilang tirisin kapag hindi ka nag-ingat. Paalala ni Arm nang makarating sa tabi niya. Nanliliit talaga ako kapag kasinaki niyo mga kasama ko. Pero wag mong mamaliitin ang kakayahan ko, higanteng kapre. Nakakapuwing ang maliit at ang puwing habang nagtatagal, nakakabulag din. Nakangisi niyang sagot. Sige, ipakita mo sa 3 yan kung gaano kabagsik ang duwendeng tulad mo. Sure. Nakangiti niyang kinuha ang natitirang bomba sa lalagyan niya. Maliliit lang yon at hindi masyadong malakas ang pagsabog. Pero makakapinsala rin kapag napuruhan niya ang mga kalaban. Hinagis ni Libra ang mga bomba sa 3 nang sumugod ang mga ito. Pero likas yatang magaling ang 3 at nadaplisan lang. Katapusan mo na, bata! Sigaw ng nangunguna sa 3 preso. Nagpakawala ito ng suntok patungo sa kanya. Pero nagawang pigilan ni Arm ang braso ng lalaki. Mabilis naman ang naging kilos ni Libra at magkasunod niyang sinuntok sa sikmura ang kalaban. Tumalon pa siya ng bahagya para umabot ang suntok niya sa panga nito. Sinundan pa yun ng isang suntok mula kay Arm na tuluyang nagpabagsak sa kalaban. 1 down, 2 more to go. Sabi niya at magkatuwang nilang hinarap ni Arm ang 2 pang kalaban. Malakas ang natitirang 2 kumpara sa una nilang napabagsak. Isa laban sa isa ang naging laban nila.
Nagawang masakal ng isang kalaban si Libra at inangat siya. Nahihirapan man sa sitwasyon, pero hindi nagpatalo ang dalaga. Inilabas niya ang patalim sa suot niyang singsing at hiniwa ang braso ng kalaban. Kaagad siya nitong nabitiwan at pabagsak siyang nahulog sa lupa. Hindi mapipigilan ng katulad mo ang kagustuhan kong umalis sa islang to. Sisirain ko ang fortress at magtatayo ng panibagong organisasyon. Organisasyong walang batas maliban sa dahas. Tila nababaliw na sabi ng lalaki. Sira ulo, hindi ka makakalabas sa matataas na pader ng islang to. Ito ang magiging libingan mo at dito ka na mabubulok. Nagalit ang lalaki at muling sumugod kay Libra. Nakipagsabayan siya rito. Aminado siyang nahihirapan sa laban. Bukod sa malaki ang lalaki, mabilis din itong kumilos at may natural na lakas. Nagawa siya nitong masipa sa tiyan na nagpatilapon sa kanya. Nagulat pa siya nang magawa siyang saluhin ni Arm. Ayos ka lang ba, duwende? Tanong nito mula sa likuran niya. Paano ka napunta sa likuran ko, Arm? Nakikipaglaban ka dun sa isa, di ba? Nakatuon ang tingin ko sa'yo habang nakikipaglaban ako. Nang makita kitang tumilapon, tumakbo agad ako para saluhin ka. Mas masasaktan ka kapag tumama ang katawan mo sa pader. Kaya pala hindi mo pa natatalo ang kalaban mo dahil nakabantay ka sa akin. Nakalimutan mo yatang agent din ako, Arm. Normal sa ating mga agent ang masaktan. Nasa laban tayo eh. Alam ko, pero hindi ko gusto ang nararamdaman ko kapag nakikita kang nasasaktan, Libra. Nagiinit ang dugo ko at gusto kong durugin ang dalawang yan. Sila ang dahilan kaya may kalos ka ngayon. Ayos lang ako, Arm. No, dito ka lang, Libra. Pigil ni Arm sa tangka niyang pagtayo. Ako na ang tatapos dito. Hindi nakapagsalita si Libra at nanatili na lang sa pwesto. Kinilabutan siya sa seryosong boses ni Arm. Pangiti-ngiti lang ito na parang ewan. Pero may itinatago rin palang nakakatakot na pagkatao. Sa tingin mo makakaya mo kaming dalawa? Kahit isa ka sa tinatawag na kambal ng bakungot noon, hindi mo pa rin kayang talunin ang mga dati mong kasama, Arm. Magkakasabay tayong nagsanay sa fortress at alam namin ang estilo mo sa pakikipaglaban. Litanya ng isa sa dalawang lalaki. Kilala niyo ang estilo ko bilang Arm ng fortress, pero hindi ang paraan ko bilang street fighter. Pagkasabi nun ni Arm, ay sumugod ito sa dalawang preso. Mabilis ang ginawang pagtakbo ni Arm patungo sa isang kalaban. Mabilis din ang naging pag-atake nito paglapit. Humawak si Arm sa balikat ng kalaban at kumuha ng suporta sa paghawak sa baywang ng lalaki. Pinaikot nito ang mga binti patungo sa leeg ng lalaki. Parang nakalaki yun bago inikot ni Arm ang sariling katawan para ibagsak ang kalaban. Pinasundan pa nito ng dalawang suntok sa muka ang lalaki nang bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, wala nang malay ang isa at isa na lamang ang natitirang nakatayo sa mga kalaban. He's too cool while fighting. He's amazing. Natutula lang puri ni Libra kay Arm. Kulang na lang ay pumalakpak siya sa galing ng binata. Naging instant fan na siya ng higanteng kapre. Daing ni Arm nang matamaan ito ng suntok mula sa natitirang kalaban. Hindi na natiling walang kibo si Libra. Tumayo siya at tumakbo patungo kay Arm. Nakabaling pa ang ulo nito mula sa suntok at hindi pa nito nakikita ang susugod na kalaban. Mas pinagtuunan pa nito ng pansin ang paglapit niya. I told you to just hold me. Putol niya sa sasabihin ni Arm. Iniabot ni Libra ang kamay sa binata. Kinuha naman yun ni Arm kahit nalilito ito sa gagawin niya. Gagamitin niya ang katawan ni Arm para iangat ang sarili. Kumuha siya ng suporta sa kamay at balikat nito. Nagmukha siyang inihagis ni Arm dahil sa buwelo ng pagtakbo niya. Nagkasalubong ang mga tingin nila habang nasa itaas siya. Ngumiti siya kay Arm at kumindat, bago niya sinipa ng malakas sa leeg ang kalaban. Pagbalik ng mga paa niya sa lupa, siya ring bagsak ng walang malay nilang kalaban. Aminado na akong maliit kapag hindi kayang abutin ng sipa ko ang leeg ng kalaban. Kung hindi sila ganyan kataas, kanina ko pa silang napatulog. Hindi kasi umaabot ang sipa ko sa leeg nila. 40 ko pa naman ang high kick. Proud niyang sabi. Libra. Tumingin si Libra kay Arm. Nagtaka siya dahil namumula ang mukha nito. Hindi naman ito mukhang napagod sa laban, pero pulang-pula to ngayon. Anong nangyari sa'yo, Arm? Kumindat ka kasi sa akin kanina, duwende. Parang kuminang ka sa paningin ko, at yung tibok ng puso ko, hindi mapakali na parang may karera sa dibdib ko. Ang sarap sa pakiramdam, para akong nakalutang. Nakangiti nitong sabi. Malakas na tumawa si Libra. Akala niya kung ano ang dahilan ng pamumula ni Arm. Hindat lang pala niya
at mukhang kinilig sa kindot niya ang higante. Ewan ko sa'yo, higanteng kapre. Ibalik na lang natin sa kulungan ng mga to para matapos na tayo dito. Ako na rin na magre-report sa mga kasama natin. Nakangiting tumango si Arm. Sobrang inspired yata nito at nagawa nitong buhatin ang dalawang malalaking preso. Parang bumuhat lang ito ng sako ng bulak. Ganito pala kiligin ng higante, mas lalong lumalakas. Naiiling niyang sabi habang nakangiti. Gabi na nang matapos ibalik ni na Libra at Arm sa kulungan ang mga takas na preso. Mission accomplished na rin ang mga kasama nila sa ibang bahagi ng isla. Pero hindi nakabalik sa pantalan ang mga ito dahil gabi na. Dalawa pa rin silang magkasama pagsapit ng gabi at nagkaroon sila ng pagkakataon para mas makilala ang isa't isa. Matapos marinig ang kwento ng buhay ni Arm, masasabi ni Libra na nakamamangha talaga ang pagkatao nito. May pagkakapareho pala tayo, Arm. Teenager naman ako nang mawala ang parents ko at nagsanay na rin ako sa fortress. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero natapos ko naman ang mga pagsasanay sa organisasyon. Kumikita rin ako ng mas malaki kaysa sa mga college degree employees sa bansa. Ikaw naman nawalay sa mga magulang mo simula pagkabibi niyo ni Leg. Naging palaboy at humantong sa pagiging street fighter para mabuhay. Hindi niyo ba hinanap ang taong naglayo sa inyo sa pamilya niyo? Kayang-kaya niyong gawin yun ngayon. Sabi niya habang magkatabi silang nakaupo ni Arm sa labas ng guardhouse. Natatanglawan sila ng maliwanag na sikat ng buwan. Ginawa na yun ni Leg at alam na rin niya kung sino. Pero hindi niya sinasabi sa akin. Hayaan na lang daw namin na taong yun dahil kasama na namin si Lola Takana ngayon. Hindi na rin daw maibabalik ang mga nangyari kahit gumanti kami sa taong yun. Mas gugulo pa raw ang sitwasyon at baka humantong sa gantihan ng pamilya. Kami na lang daw ang magpaubaya. Ang bait naman ni Leg para gawin yun. Kilala ko ang kakambal ko. Alam kong hindi lang yun ang dahilan kaya ginawa niya ang desisyong yun. May natatanggap din kaming death threat. Pero hindi siya gumagawa ng aksyon para mahuli ang nasa likod nun. Kung ano man ang dahilan ni Leg, siguradong para yun sa kabutihan ng nakararami. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol dun. Ang pag-usapan na lang natin ay tungkol sa kasal ni na Samson at Baby Libra. Suwestyon ni Arm na hindi naman tinanggihan ni Libra. Ayaw mo ba talaga ng double wedding? Seryoso ka talaga? Oo naman, basta pumayag ka lang. Sira ka talaga. Kakikilala pa lang natin, no? Ibigay na lang natin ng moment sa mga anak natin. Okay po. Napagkasunduan nilang gaganapin ang kasal pagbalik nila sa syudad. Simple lang ang seremonyas at mga piling bisita lamang ang iimbitahan nila. Aalis ka pa ba ng Pilipinas, G? Muling pagbubukas ni Arm sa panibagong usapan. Mukhang personal na ang pag-uusapan nila dahil tinawag na siya nito sa totoo niyang pangalan. Hindi ko pa alam. Siguro depende kung may panibagong misyon sa labas ng bansa. Kung wala naman, dito muna ako sa Pilipinas habang naghihintay ng utos mula kay Boss Ami. Ang alam ko, hiring ngayon sa Fortress Recruitment and Training Academy. Bakit hindi ka nalang mag-apply bilang instructor ng mga aspiring agent ng Fortress? Malaki ang maitutulong mo sa kanila. Ayaw akong magturo. Maikli ang pasensya ko sa mga pasaway. Ako na lang ang bahala sa mga pasaway na estudyante para hindi maubos ang pasensya mo. Sabihin mo lang sa akin kung sino-sino sila. Ngumiti si Libra. Nahihimigan niya ang motibo ni Arm kung bakit gusto nitong manatili siya sa Pilipinas. Tatawagan naman kita kahit nasa ibang bansa ako. Sa laki mong yan, hindi kita makakalimutan, Gold. Talaga? Pangako yan ah. Oo, pangako. Pinky promise? Natawa si Libra nang ilahad ni Arm ang hinliliit nito sa kanya. Hindi bagay rito ang pinky promise. San mo naman natutunan yan? Kay Molly, anak ni Virgo. Favorite tito ako nun eh. Ano, tanggapin mo na ang pinky promise kung totoong hindi mo ako kakalimutan kahit nasa ibang bansa ka. Kapag hindi mo tinanggap, gagawin ko rin ang ginawa ni Samson para mapilitan kang pakasalan ako. Sira ka talaga, higante. Ito na, pinky promise. Tinanggap ni Libra ang pinky promise ni Arm. Pinaglapat pa nila ang mga hindlalaki para isilang kanilang pangako. Hinawakan din ito ang kamay niya pagkatapos nilang mag-pinky promise. Ang liit ng kamay mo, duwende. Sakop na sakop ng kamay ko, oh. Nilaro pa nito ang mga daliri niya at marahang pinipisil. Malaki lang talaga ang kamay mo, higante. Huwag mo naman paglaruan ng mga daliri ko. Kinakawawa mo eh. Saway niya rito sa mababang tono. Okay lang naman sa kanya na paglaruan ni Arm ang mga kamay niya. Kaya lang, baka hindi niya mapigilan ng kilig. Humahangan na siya sa karismang taglay ng itsura ni Arm. Pero mas humanga pa siya rito
nang makita itong makipaglaban kanina. Simula nun, nagbago na ang tingin niya sa binata. Hindi na rin siya naiinsulto kapag tinatawag siya nitong duwende. Naging endearment na yon para sa kanya. Hindi ko pinaglalaruan ng daliri mo, Libra. Sinusukat ko lang kung kakasya ba. Ang alin? Sandali, isukat natin. May dinukot si Arm sa bulsa nito at inilabas ang maliit na pouch. May tali ang pouch na nakapulupot sa bewang nito. Palagi ko tong daladala pero natatakot akong mahulog kaya itinali ko. Ano ba yan? Hindi sumagot si Arm. Kinuha nito ang laman ng pouch at sinadya pang hindi ipakita sa kanya. Muli nitong kinuha ang mga kamay niya at ganoon na lamang ang gulat niya nang isuot nito ang diamond ring sa daliri niya. Tama pala ang hula ko sa sukat ng daliri mo. Kasyang-kasya lang Para saan to? Bakit binibigyan mo ako ng singsing? Yan ang naisip kong ibigay sa'yo para mandigaw, Libra. Hindi singsing ang binibigay kapag naniligaw pa lang, Arm. Kapag singsing ang binigay mo, ibig sabihin nagpo-propose ka na ng kasal at gusto mo na akong pakasalan. Ganun ba yun? Di wedding proposal ng singsing na yan. Gusto na kitang pakasalan, duwende. Totoo yun. Ang bilis naman. 1 linggo pa nga lang tayo magkakilala, di ba? Tapos papakasalan mo na agad ako? Hindi importante kung gaano katagal kitang kilala. Ang mahalaga ay ang desisyon kung pakasalan ka. Alam ko sa sarili ko na mahal kita, duwende. Noong una kitang makita sa parke, nabighani talaga ako sa'yo. Palagi ko naman pinapasyal sa parke si Samson, pero yun ang unang beses na tinanggal ko ang tali niya. Kasalanan ko talaga nangyari ng araw na yun. Gusto lang kitang makausap kaya ginamit ko si Samson. Akala ko naman makikipaglaro lang siya sa aso mo pero nabighani rin siya kay Baby Libra. Like father, like son talaga kami ni Samson. Mag-ina ang nagustuhan namin pareho. Kahit bata pa si Samson, handa naman siyang panagutan si Baby Libra. At handa rin akong pakasalan ka kung papayag ka talaga. Arm, masyado ka mabilis. Sinabi ko na sa'yo kanina na di pa pwede, di ba? Bawal din ang sukob sa kasal ng pamilya. Ikakasal pa sina Samson at Baby Libra. Saka na lang tayong dalawa. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Okay ba yon? Walang problema. Basta wag mong huhubarin ng singsing na yan, duwende. Promise ring natin yan. Masusunod po, higanteng kapre. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti rin ito sa kanya at muli nilang pinigmasdan ang buwan ng magkahawak kamay. Ay, tapos na yata sila mag-usap. Makakatulog na rin ako. Sabi ng boses sa lalaki sa suot ni earpiece ni Libra. Namutla ang dalaga at biglang tinubuan ng hiya. Nakalimutan niyang open communication ng earpiece niya ngayon dahil nag-report siya kanina sa mga kasama at hindi niya naibalik sa short-range communication ng earpiece. Panira naman ng moment tong si Aris. Kinikilig na ako kina Libra at Army. Naputol tuloy ang kilig. Sabi pa ng isang babae. Bakit may binuking ang pangalan ni Aris, Leo? Baka balikan niya ni Libra. Natatawang sabi ng isa pang babae sa earpiece. Overtime ka ngayon, Aquarius. Huwag ka nang sumali sa usapan. Marami pa kayong ginagamot ni Sagittarius. Focus lang sa trabaho, huwag sa chismis. Ganti ni Leo. Tinakpan naman ni Libra ang kanyang muka. Nakakahiya. Wika niya. Okay lang yan, duwende. Mahal pa rin kita kahit anong sabihin nila. Marahan tinapik ni Arm ang likod ng ulo niya. Kaya tiningnan niya ito ng masama. Huwag mo nga akong tapikin sa ulo, higante. Ginagawa mo akong bata eh. Sa likod dapat ang tapik, hindi sa ulo. Reklamo niya rito. Nakangiti naman si Arm at marahang hinaplos ang likuran niya. Hiyang-hiya si Libra dahil hindi siya nakaligtas sa panunukso ng mga kasama. Buti na lang at hindi sila magkakasama. Kung sa personal yon, siguradong para na siyang lulubog sa lupa sa hiya at panunukso ng mga ito. 2 linggong nanatili sa Prison Island si Libra at mga Zodiac agents upang pansamantalang magbantay sa isla habang wala pa ang mga bagong agent na magbabantay roon. Unang bumalik sa syudad ng iba pa nilang kasama at kasama roon si Arm. Kasama rin ng mga ito ang sugatang mga agent para mabigyan ng maayos na gamutan sa Fortress Hospital. Nakakulong na rin ang mga tumakas na bilanggo na ex-agent ng Fortress, maging ang mga sumapi sa mga to. Ang mga sugatan ay nagpapagaling sa infirmary ng isla sa tulong ni Aquarius at Sagittarius. Bumalik din sa normal ang pamumuhay ng ibang mamamayan sa isla na mga bilanggo rin. Nagkaroon ng pamilya ang mga ito roon at mas piniling manirahan sa isla. Pagsasaka at pangingisda ang hanap buhay ng mga ito at sinusuportahan din ng Fortress ang iba pang pangangailangan ng bawat pamilya roon.
Nagpapadala rin ng mga volunteer teachers ang organisasyon para sa mga batang mag-aaral at may kalayaan ding pumili ang mga ito kung aalis sa isla o maninirahan doon. Under construction naman ng watchtower at iba pang nasira sa isla. Anong plano mo pagbalik sa syudad? Pupuntahan mo ba ang higante mo? Tanong ni Karina o mas kilala sa codename na Agent Leo. Pareho silang nakatayo sa ibabaw ng pader malapit sa pantalan. Inaabangan nila ang parating na yate sakay ang mga bagong agent na magbabantay sa isla. Uuwi ako ng bahay para makita si Nanay Merly at Baby Libra. Kahit hindi ko naman puntahan si Arm, makikita ko pa rin siya. Dahil ba pupuntahan ka niya? Yeah, sigurado niyang sagot. Wow, confident ang bruha. Ang swerte mo kay Arm, Libra ha. Sana may isa pang Arm na pwede kong ibigin at iibigin din ako kahit sandaling panahon pa lang kami nagkakakilala. Tulad yung dalawa. May kakambal si Arm at kamukhang kamukha niya. Ang alam ko, available pa si Leg. Hindi nirereto ang totoong pag-ibig, Libra. Kusa yung dumarating at nararamdaman. Hindi mo mamamalayan, in love ka na pala. Tama ka, dahil nangyari sa akin yan. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko si Arm. Nung una, galit na galit ako sa kanya dahil iniinsulto niya ang cute kong height. Hindi ko rin namamalayan na nahulog na pala ako sa charm ng higanteng yun. 2 linggo pa lang kami hindi nagkikita pero miss ko na siya. Ganito pala ang pag-ibig, nakakamangha at nakakabaliw. Ayoko pa palang mabaliw, pass muna ako sa love life ngayon. Natatawang sabi ni Leo. Natigil ang usapan ng dalawa nang matanaw nila ang paparating na yate. Sinalubong din nila pagdaong nun sa dalampasigan. Hindi na nagtaka si Libra nang makita niya si Arm. Nangako kasi itong sasama pagbalik ng yate sa isla para sunduin siya. Hindi ka ba nalilito, girl? Baka kakambal ni Arm yan. Bulong na sabi ni Leo kay Libra. Hindi ngumingiti ng ganyan si Leg kapag nakatingin sa akin. At kilala ng puso ko kung sino si Arm sa kanilang dalawa. Yan ang sinasabi na hindi bulag ang puso. Pwedeng dayain ng mga mata pero hindi ang puso. Hindi na niya pinansin ang sinabi ni Leo. Umalis na rin ang babae at lumapit sa kapwa nila Zodiac agent na naghihintay sa pagdaong ng yate. Nakatuon na lamang ang tingin niya kay Arm habang nakangiti. Hinihintay niya itong bumaba para salubungin. Pero tumakbo na ito papalapit sa kanya pag-apak pa lamang ng mga paa sa buhangin. Pabuhat siya nitong niyakap paglapit. Namiss kita, duwende ko. Sabi nito sa kanya. Ibaba mo ako, higante. Pakiluwangan din ng yakap mo, hindi ako makahinga sa higpit eh. Sorry, excited lang ako na makita ka ulit. Sabi nito bago siya ibaba. Nakahanda na ba mga gamit mo? Aalis na rin tayo pagkababa ng mga agent sa yate. Konti lang naman ang mga gamit ko rito at nasa bag na rin yun. Kukunin ko lang sa guardhouse kapag aalis na tayo. Kinuha ni Arm ang kamay niya. Tiningnan nito ang singsing sa daliri niya at masuyong hinalikan yun. Salamat at suot mo pa rin ang singsing. May pag-asa pang matuloy ang kasal na pinapangarap ko para sa ating dalawa. Natawa naman si Libra nang maging panatag ang itsura ni Arm. Hindi ko huhubarin ang singsing na to, maliban na lang kung susuko ka, Arm. Hindi ako susuko, Libra. Desidido akong pakasalan ka. Kung hindi ikakasal ang mga anak natin, tayo na sanang ikakasal. Ayaw mo lang kasing pumayag na tayo munang ikasal bago ang mga alaga natin. First come, first serve, higante. Sila muna bago tayo. Maayos na bang venue ng kasal nila? Ang pare at mga bisita, napadala na ba ng invitation? Maayos na ang lahat, duwende. Tayo na nga lang ang kulang para simulan ng kasal eh. Kaya lang may problema tayo sa pare. Ha? Bakit? Hindi siya pumayag na ikasal ang mga alaga natin. Labag daw yun sa kalooban ng Diyos. Nasolusyonan mo na ba ang problema sa pare? Oo. Nakangiting sagot ni Arm. Anong solusyon ang ginawa mo? Inilagay ko ang pangalan nating dalawa sa registration ng simbahan. Tayong dalawa rin ang kunwaring bride at groom, pero dadalhin mo si Baby Libra habang maglalakad sa aisle at kami naman ni Samson ay maghihintay sa harapan ng altar. Para sa atin ang seremonyang gagawin ni Father, pero para kay Samson at Baby Libra talaga yun. Kasama lang tayo para matuloy ang kasal nila. Paano mo naisip ang solusyong yan? Nangihinalang tanong ni Libra. Ang totoo, si Avena ang may plano nito. Alam ko kasing magagalit ka kapag hindi natuloy ang kasal ni Samson at Baby Libra. Ito lang ang tanging paraan para ikasal sila ni Father. Teka, sino si Avena? Naniningkit ang mga mata niyang tanong.
Hindi niya nagustuhan ang ngiti ni Arm habang binabanggit ang pangalan ng ibang babae. Nagsiselos agad siya at ngayon lang niya nalaman na selosa pala siya. Kasambahay namin sa mansyon at kaibigan namin ni Kambal. Para na naming kapatid si Avena, kaya huwag ka nang magselos dyan, duwende. Sa'yo lang ang puso ko at buong pagkatao. Gusto ko makilala si Avena, sabi niya rito. Ipapakilala ko siya sa'yo pagbalik natin sa syudad. Malaking ambag ni Avena sa planong to kaya magpasalamat tayo sa kanya. Nawala sa mood si Libra nang magsimulang magkwento si Arm tungkol kay Avena. Nakikita niya sa mga mata nito ang kasiyahan at ayaw niyang makita yon. Nagsiselos talaga siya sa Avenang yon, kaya hindi niya pinapansin si Arm nang magbiyahe sila pabalik ng syudad. Nag-report lang siya sa headquarters at umalis na rin. Tahimik pa rin siya nang ihatid ni Arm sa bahay nila. Maikli lang siyang nagpaalam dito bago pumasok ng bahay niya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni G ang pagpunta ni Arm sa bahay nila kasama ang kakambal nito at isang maid. Magandang araw, duwende. Masiglang bati ni Arm sa kanya nang mabungaran niya ang mga ito sa labas ng gate. Hindi niya pinansin si Arm. Nakatingin lang siya sa kasambahay na hinihinala niyang si Avena. Bago ko makalimutan, ito nga pala si Avena. Pakilala ni Arm. Siguro napansin nito ang matiim niyang pagtitig sa babae. Hindi inalis ni G ang pagtitig kay Avena. Maganda ito at matangkad. Kapansin-pansin din ang makinis nitong balat sa braso na hindi na itago ng uniforme nito na may haba hanggang hating binti. Halata rin ang magandang hulma ng katawan nito sa uniforme at nai-insecure siya dahil ang perfect ng itsura ni Avena. Mahirap paniwalaan na hindi nagkagusto si Arm sa magandang kasambahay. Lalo pat malapit ito sa mga babae. Duwende, galit ka ba sa akin? Kahapon mo pa ako hindi pinapansin Nag-aalala tuloy ako na baka may nagawa ako na ayaw mo. Sabihin mo lang kung ano yun at babaguhin ko para sa'yo. Ayoko nagagalit ka, masakit sa dibdib. Panunuyo ni Arm. Pero nakadikit na yata ang tingin ni G kay Avena. Naghahanap siya ng pangit dito pero wala siyang makita. Parang naging fashion nito ang damit ng kasambahay. Naging mukhang mamahali ng uniforme nitong suot. Sir Gold, ayaw yata sa akin ng babaeng pakakasalan mo. Hindi na sana ako sumama rito at naglinis na lang ng silid ni Sir Silver. Singit ni Avena. Mas nainis si G dahil ang ganda rin ng boses ni Avena. Nadagdagan ang selos niya sa isiping araw-araw itong kasama ni Arm sa bahay. Dahil sa bugso ng selos at insecurities, inambahan niya ng suntok si Avena. Nanggigil siya rito at hindi kinontrol ang lakas niya. Pero nagulat siya nang humarang sileg sa unahan ni Avena at sinalaw ang kamao niya. You can't hurt anyone without valid reason, Libra. It's one of Fortress law. Seryosang sabi ni Leg. Pinisil din nito ang kamao ni G na nagpagising sa dalaga. Kambal, nasasaktan ng duwende ko. Hayaan mo muna siyang magpaliwanag. Pigil ni Arm sa kapatid. Inalis dito ang kamay ni Leg sa kamao niya bago siya hinawakan sa magkabilang balikat. Magtapat ka sa akin, duwende. May problema ka ba? Bakit sasaktan mo si Avena? Wala naman siyang ginagawang masama Tumutulong lang siya sa paghahanda ng kasal ni na Samson at Baby Libra. Mahinahon itong tanong. Huminga ng malalim si G. Hindi na niya itatago ang nararamdamang selos. Masama yun sa pakiramdam at ayaw niyang maramdaman yun. Nakangiti ka habang binabanggit ang pangalan ni Avena, Arm. Bukod sa akin, siya pa lang ang nagpapangiti sa'yo ng ganun. Kahapon hindi ako nag-overthink masyado dahil iniisip kong kasambahay lamang siya. Walang espesyal sa kanya. Pero ngayon nakaramdam na ako ng insecurities. Ang perpekto niya para sa isang kasambahay at parang minamodel lang niya ang uniform niya. Ang hirap paniwalaan na hindi kayo nagkakagustuhan. Dahil sa iisang bahay lang kayo umuwi. Araw-araw kayong nagkikita at magkasama. Tapos mukhang close na close pa kayo. Mahirap talagang isipin na hindi kayo nahuhulog sa isa't isa. Pagtatapat niya kay Arm. Natahimik naman ito at nakatitig lamang sa kanya. Pero naagaw ang kanilang atensyon nang malakas na tumawa si Avena. Avena, nakaka-insulto ang tawa mo. Saway ni Arm sa kasambahay. Sorry, Sir Gold. Hindi ko lang talaga mapigilan tumawa. Sa dami kasi ng babae, sa akin pa nagsiselos ang jowa mo. Ikakasal na nga kayo. Ang mga aso niyo pala. Pero overthink pa siya. Dapat nga maging proud siya dahil isang gold medal ang baliw na baliw sa kanya. Ginto ang nabingwit ng beauty niya. Pero nagsiselo siya sa isang kasambahay. Hindi makapaniwalang paliwanag ni Avena. Natatawa pa ito at maya-maya'y iiling.
Mali ang iniisip mo sa kanilang 2 libra. Singit naman ni Leg sa usapan. Kapag sinabi ni Kambal na mahal ka niya, mahal ka niya. Seryoso siya sa'yo. At wag mo sanang sayangin ang pagsisikap naming maayos ang relasyon niyo. Umalis na tayo, Avena. Hayaan na natin silang mag-usap. Paanyaya nito sa kasambahay. Ngumiti si Avena kay G. Malabo pa sa tubig ba ang iniisip mo, Ma'am G? Mahal ka ni Sir Gold at paniwalaan mo yun. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kabaliw na kahit mga aso hahayaan niyang ikasal makalapit lang sa'yo. Ganyan kanya kamahal. Avena, let's go. Muling tawag ni Leg sa babae. Sige, alis na kami. Good luck. Sabi pa ni Avena bago sumunod kay Leg. Napayuko naman si G at nahihiya siya sa kanyang ginawa. Bakit kasi nakaramdam siya ng insecurities kay Avena? Muntikan patuloy niyang masaktan ng kasambahay ni na Arm. Halika nga rito, duwende ko. Marahan siyang hinila ni Arm at niyakap. Hanggang dibdib lang siya nito kaya nagawa nitong halikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang saya ng puso ko dahil nagsiselos ka. Ibig sabihin lang nun, mahal mo rin ako. Pero huwag kang magpapadala sa selos ha. Mawawalan ng kapayapaan ng puso mo at araw-araw kang gagambalain ng mga haka-haka sa isip mo. Hindi natin matutupad ang masaya at kumpletong pamilya kapag selosa ka. Hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikasiselos mo. Sa'yo lang ako at hindi ako susuko sa pagmamahal sa'yo. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Kahit tumangkad ka pa. Pabiro niyang hinampas si Arm sa dibdib. Nakakainis ka talaga. Bakulaw ka. Okay na sana ang linya mo eh. Sumegway ka pa sa huli. Pinapatawa lang kita. Pero totoo ang mga sinabi ko. Kahit anong mangyari, mahal kita at hindi magbabago yun. Yumakap si G sa baywang ni Arm. Sinubsub pa niya ang mukha sa malapad nitong dibdib. Nahihiya ako kay Avena, Arm. Mabait naman si Avena. Humingi ka lang ng sorry dun, okay na yun. Pero bago mo gawin yun, sumama ka muna sa akin. Tumingala si G kay Arm. Saan tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Halika, sakay na. Saan ako sasakay? Dinala ni Leg ang sasakyan niyo. Doon na lang tayo sa kotse ko. Kukunin ko lang sa garahe. Pinigilan ni Arm sa braso si G. Dito ka na sumakay. Nagtaka ang dalaga nang patingkayad na umupo si Arm sa harapan niya. Sakay ka na rito sa likod ko, duwende. Bubuhatin kita patungo sa pupuntahan natin. Natawa na lang si G, pero pumayag na rin siya at pumasan sa likuran ni Arm. Marahan itong naglakad habang nag-uusap sila. Kung ano-ano lang ang pinag-usapan nila at pareho naman silang nag-enjoy hanggang tumigil ito sa tapat ng malaking bahay. Teka, mansyon niyo ba to? Nagtatakang tanong ni G. Yup, nasa iisang subdivision lang naman ang bahay natin, kaya saglit lang lakarin ng pauwi rito. Bakit mo ako dinala rito? Ipapakilala kita sa pamilya ko. Oh my God, hindi mo sinabi na ipapakilala mo ko sa kanila ngayon. Hindi man lang ako nagpalit nitong pambahay kong damit. Nakakahiya sa pamilya mo. Don't worry, hindi mahalaga ang uri ng damit na suot mo. Ang mahalaga, ikaw ang babaeng mahal ko. Napangiti si G at hindi na naman sumablay na magpakilig si Arm. Hinayaan na lang niya ito at ng araw na yon ay nakilala niya si Doña Dacana at ang iba pang kamag-anak ni Arm na nakatira sa mansyon. Humingi na rin siya ng sorry kay Avena na maluwag nitong tinanggap. Lumipas na naman ng isang linggo at dumating ang takdang araw ng pag-iisang dibdib ni Baby Libra at Samson. Posturang-postura din ang 2 aso na nakasuot ng wedding gown at tuxedo. Required naman sa mga bisita ang magdala ng alagang aso, kaya't nagmistulang dog party ang kasal. Kasama rin sa menu ng reception ang dog food at ilang snacks para sa mga aso. Ma'am G, ready ka na? Bubuksan na ang pintuan ng simbahan. Sabi ni Avena na siyang may hawak kay Baby Libra. Nakasuot lang ito ng maid uniform pero ang ganda pa rin talaga ng babaeng to. Parang hindi kasambahay. Avena, bakit parang kami ni Gold ang ikakasal? Bride na bride ang ayos ko at mukhang mamahalin tong gown ko. Kailan pa ito pinaghandaan ni Gold? Tanong niya kay Avena. Ang totoo, naghihinala siya na totoong kasal nila ni Gold ang mangyayari ngayon, lalo na't nabanggit ni Gold na ginamit nito ang dokumento nila. Hindi naman siya bobo para hindi maisip yun. Pero dahil sa pagmamahal niya kay Baby Libra, binaliwala niya yun. Ayaw niyang agawan ng eksena ang kasal ng anak niya, pero hindi pa rin niya maiwasan. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya at excited siya sa magaganap na kasal. Si Sir Gold na lang ang magsasabi sa'yo, Ma'am G, pumasok ka na sa loob. Inilagay ni Avena si Baby Libra sa gilid niya.
Bumuntong hininga si G at marahan siyang naglakad papasok ng simbahan kasama ang alaga niya. Malamyos na musika ang tumutugtog habang binabaybay niya ang aisle patungo sa lalaking naghihintay sa kanya sa harapan ng altar. Nakatayo rin si Samson sa tabi nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-alpas ng luha sa mga mata ni Arm habang nakangiti sa kanya. Pumatak ang butil ng luha sa pisngi niya nang makitang pinapahid nito ang pisngi. Sa kanila talaga ang araw na to. You're the most beautiful bride in the world, G. May paghangang sabi ni Arm bago nito kinuha ang kamay niya mula kay Nanay Merly. It's Baby Libra Gold. Anyway, thank you. Ang gwapo mo rin talaga. Pareho kayo ni Samson. Nakangiti niyang sagot. Matigas silang naghintay matapos ang seremonyas hanggang magbigay ng anunsyo ang pare. You may now kiss the bride. Pareho nilang binuhat si Baby Libra at Samson at pinagkiss, pero tumikim ang pare. Kiss the bride, iho. Pakibitiwan na rin ang mga aso nyo. Mahalagang araw to para sa inyo kaya dapat nakatuon lang kayo sa isa't isa. Sabi ng pari kay Arm. Nagmamadali namang lumapit si Avena at kinuha ang mga aso sa kanila. Bumalik ito sa upuan dala ang mga aso. You may now kiss the bride. Pag-uulit na anunsyo ng pari. Humarap si Arm kay G. Marahan itong inalis ang nakatakip na belo sa mukha ng dalaga. Kinakabahan naman si G dahil ngayon pa lang niya mararanasan ng unang halik at magaganap yun sa harap ng altar mula sa taong mahal niya. I love you, G. Kasal talaga natin to at hindi ng mga anak natin. Sorry kung hanggang ngayon ginamit ko pa rin ang mga aso para makasama ka. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang lilipas na naman ng isang araw na hindi ka kasama. Gusto kong masilayan ka sa tabi ko tuwing umaga at sabay tayong tutulog sa gabi. I love you so much. Masuyong sabi ni Arm bago siya halikan sa labi. Ngumiti si G at buong pusong tinanggap ang mainit na halik mula kay Arm. Nang maglayo ang mga labi nila, saka naman nagsalita si G. Alam ko at hindi ako tumutol sa ginawa mo dahil mahal din kita, higanteng kapre. Ikaw ang malaking bagay na nangyari sa buhay ko. Bukod sa malaki ka talaga, malaki rin ang pagmamahal mo sa akin. Unexpected wedding man to pero nagustuhan ko. At nahulaan ko na rin kanina. Iba talaga ma-inlove ang higanteng tulad mo. Para-paraan. I love you too, big man. Nag-alala si G nang matigilan si Arm. Parang tinuklaw ito ng makamandag na ahas at hindi na gumalaw sa kinatatayuan. Okay ka lang ba, higante? Pukaw niya sa atensyon nito. Nakahinga siya ng maluwag nang umiti ito at niyakap siya. Ginulat mo ako sa I love you mo, Mrs. Duwende. Kilig yata talaga ang papatay sa akin. Sira ka talaga. Tibayan mo yung puso mo dahil araw-araw kang pakikiligin ng duwending misis mo. Gusto ko yan. Excited nitong sabi kaya nagtawanan silang dalawa. Natapos ang seremonya sa pagpirma nila ng marriage contract at opisyal na silang mag-asawa. Pinagawan din ni Arm ng marriage contract ang dalawang aso at pinapirma gamit ang marka ng paa ng mga ito. Sama-sama rin silang pumunta sa reception hall na ginanap sa isang 5-star hotel. Inulan din sila ng pagbati mula sa mga bisita, kasama roon ang boss ng Fortress at ilang mga agent. Nang araw ring yon ay binigyan si G ng pagpipilian ni Boss Ami. Pwede siyang manatili sa bansa bilang local agent o babalik sa pagiging international agent pero mas pinili niya ang local agent. May obligasyon na siya sa kanyang asawa at magkasama nilang tutuparin ang mga pangarap nila. Gagawin nila yon nang hindi umaalis sa kanilang trabaho bilang mga agent ng Fortress. Ilang buwan lang ang nakalipas ay nanganak si Baby Libra ng 6 na puppies. May sarili rin itong mansyon kasama si Samson. Wedding gift ni Arm ang 500 square meter bungalow house sa 2 aso na inaalagaan ni Nanay Merly. Paminsan-minsan ay binibisita nila ang mga ito kapag wala silang trabaho. Hindi naman lumipas ang 1 taon, nagsilang rin si G ng kambal na lalaki. Yun ang simula ng pagbuo nila ng masaya at kompletong pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.